Good day guys, so another issue tayo ngayon. Okay, so papakita ko naman sa inyo leak ng transmission, no? So, meron na tayong video dati ng leak ng transmission sa may ibabaw. Ngayon naman yung leak ng transmission sa may harap o yung oil seal sa may main drive. Okay, so meron tayo dito ngayon yung UV Express ko. Ayan. So dati dagdag ng gear oil dahil hindi ko maisingit sa schedule, saka araw-araw bumabiyahe, no? So ngayon bababa namin yung transmission para makita natin kung ano yung mga leak dahil mabilis na, no? Mabilis na maubos yung gear oil. So, malakas na yung tulo sa ilalim, so kailangan na yung baba. Okay, so ibababa namin yung transmission para mapakita ko sa inyo kung ano yung leak. Okay, so yan yung UV natin. Okay, so masyado nang malakas yung leak na. Ayan. So dyan nanggagaling sa harap. Ayan. Pati likod meron na rin. Okay, so mapalitan na namin lahat ng seal ng transmission. Okay guys, so nababa na namin yung transmission. Ito, pakita ko na sa inyo. Okay, so yung transmission. Ayan. So dito nang galing yung leak. Makikita nyo. Yan. So pag ganyang kulay, gear oil yan. Ano? Okay, so dito dumadaan yung leak, ano? Kaya dumadaan doon sa release bearing. Yan. Yan gumagapang sa clutch port. Papunta ron. And then yung iba, papunta dito sa baba. Yan. Kaya kung makikita nyo, dito dumadaan. Ayan. Okay. So tatanggalin natin yung clutch port and then tatanggalin tong housing, ano, yung main drive housing na yan. Okay, so tinanggal ko na yung clutch port habang nililinis na. So pagka nag-leak yan, yung oil seal dito sa loob niyan, dito yan dumadaan. Ayan, yung butas na maliit sa ilalim. Yan. Diyan sa agos. And then yung the rest pumupunta sa clutch port. Yung iba bumababa. Yan. Okay, so natanggalin natin yung 5 tornilyo na yan para makuha natin yung oil seal na nasa loob nito. Kaya mas gusto ko talaga hindi magandang lalaki. Uy, ang galing. Ayun yung oil seal, humikot na. Yung? Oil seal? Nawala na? Tanggal na sa area, manipis. Hindi na makapal. Okay, so yan yung oil seal. Nahugot na siya, no? Dapat yan, nakakapit yan dito sa loob. Pag-Christmas party na kayo sa dami. So ngayon, tanggal na. Okay guys, so dito tayo magpaliwanagan dahil kanina mahirap doon. So pagtanggal ko nitong cover, ano, so naiwan na yung oil seal. Ayan. So ito talaga yung issue dahil matigas na. Ayan. Yan ang naging issue ng oil seal, tumitigas. 2 years ago nung mapalitan namin to, bago ko i-rebuild yung transmission, napakatigas na. So ang nangyayari, dito naglilik yan. Kung makikita nyo yung butas na yun, yan, yun yung maliit. So position yan ganyan. Ito yung nasa lower part. So ayan, yun dumadaan yung gear oil sa butas na maliit na yan once na tumagos siya dito sa oil seal. So ganyan ang position nya. Ayan. Pag tumagos na dito yung gear oil, ang punta niyan doon sa butas na maliit. Pag volume naman, pati dyan dito sa gitna, no?
Yan. So dito naman siya lalabas. Ayan. Dito lalabas pag volume or pag nakatuwad. And then dito naman lumalabas pagka common na leak lang. Ayan. Kaya gumagapang dito. And then yung iba gumagapang dito, napupunta sa clutch port. Lumalabas dun sa gilid. Okay. So ang gagawin natin ngayon, lilinisin natin to para may balik. And then papalitan natin ng oil seal. So abangan nyo kung anong klaseng oil seal lalagay ko. Kasi ito, nalikabit ko na to. Mahinang klase. No? Okay guys, so mayroong nagkaroon ng konting issue dahil nilinis ko nga yung cover, no, o yung main drive housing. Pakita ko sa inyo kung naging problema. Okay, so upon cleaning, hindi lang basta dapat linis, kabit, kalas, dapat obserbahan mo din yung parts. So may nakita akong problema rito. Ayan. So mayroong crack, no. Ayan, kung kita sa video. Meron siyang crack, ayun. May guhit, may hairline. Ayan. Ayan, may hairline siya. And then may build up na rin tong cover na to. So magpapalit tayo nito. Okay. Kapag ganyan, hindi na pwedeng ikabit dahil kalahati yung crack nya. Simula dito, umabot na dito. Yan, so baka masayang yung trabaho. Papalit tayo yan. Meron tayong surplus dito. Sana ba? Sabat ma. Ano yung? Okay, so ito. Surplus na bago. Yan. So ito yung kakabit natin yan. Kakabit natin dito yung bagong oil seal para makabit natin sa transmission. Okay, so ito na yung oil seal. Kakabit natin. So ayun yung part number. So screenshot nyo na lang, no? Yung mga magtatanong, baka ma-miss nyo yung part number. Ayan. So ito yung dati. So ayan. So titignan natin yung difference. Okay. So diameter, outer diameter pareha sila. Makita nyo yung gitna. Yung gitna ang titignan natin. Ito yung reason kung bakit nag-leak. Dahil yung gitna, ayan. So makikita nyo, yung bago, nakatikong pa, no? Or naka-forward pa, masikip pa. Yung tong luma, tumigas na. And then, nag-expand na siya palabas. No? So, ito yung bagong kakabit natin. Makikita nyo is masikip pa. No? Okay, saka medyo magandang klase yung kabit natin ngayon para tumagal. Okay, so papasok natin dito ngayon yan. Kailangan pag pinasok mo yan, pantay. Pagpasok niya doon, dapat pantay siya. And then, iingatan mo yung oil seal na hindi masira. Okay, so yan, nakabit na natin. So, ganyan ang position yan, ha? So, kakabit na natin ngayon to. Okay, so kakabit na natin. Lagay tayo ng konting gasket maker. Dahil hindi naman bago yung gasket, ano? Thank you, okay? Ay, tinan mo, umalis pa doon.
Dadan. Okay, so okay na. So, susunod na step yan, it's cleaning time. Okay, so yan, cleaning time. Ganyan o talaga pag malinis. Nakitaan nyo naman. Okay, so yan, malinis na. So ngayon, sasabay na natin yung oil seal dito. Dahil may konti na ring leak. At medyo matigas na. Ayan. Okay. So ito yung pinaka oil seal sa may puwet ng transmission. Ayan. So part number. Okay, wala hindi makita. So the same yan na matigas na rin yung pinaka goma niya sa gitna. So nagkakaroon na rin ng gap dyan dito dahil sa pagtigas. Okay, so ito yung kakabit natin. So part number. Ayan. Screenshot nyo na lang ulit. Ayan, yung mga nangangailangan ng part number. Ayan. Okay. So ngayon, ang difference ulit yan, the same ng nandun kanina sa harap. So nagkakaroon ng pagluwag. Ayan. Makikita nyo ulit, mas masigip pa rin yung bago. Dahil ito, ang naging reason yan, tumitigas yan nang naka-expand. So ito yung luma, kung mapapansin nyo, mataba na, and then matigas na yung labi. Okay, so papalitan na natin yan. So wala na lalagay dyan na silicone, no? Shoutout sa mga batang silicone. Okay. Okay, so lagay na tayo ng gear oil. So ito ginamit yung gear oil, no? Dahil yan ang meron tayo. Pwede naman dyan yung Sire 90. Pero meron tayong special from Mr. Mark Ganot. Shout out Mark Ganot na nasa Canada na. So ang ilalagay natin na gear oil ay 2.5. Puno na yan sa 2.5. Okay guys, so nabuo na namin. Nakita nyo na kung ano yung mga pinalitan ko na seal. Yung sa ibabaw hindi ko pinalitan dahil okay pa naman yan. And then yung mga part number na ibigay ko na sa inyo kung ano yung mga size ng oil seal. So doon sa pagitan ng makina, transmission, pag gano'n ng leak, tignan nyo muna kung talagang gear oil or oil. So makikita mo yan pagka tinignan mo yung tulo. Pagka yan ay kulay black, oil yan. So maaaring doon sa likod ng sigunyal or ng crankshaft ang leak. So ibang trabaho naman yon. So pagka nakita nyo na gear oil, yun ang possible leak nya, yung oil seal sa harap. Okay, so bubuuin na lang namin yan. Dahil December 24 ngayon, kaya wala akong kasunod na gagawin dahil yan ang gagawin ko ngayon. Babatiin ko na kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. And this coming 2024, marami pa tayo magiging video, tutorial, at abangan nyo yan. Sana ang magiging taon natin ngayong 2024 ay maging quality.